Dahil sa mga proposed expansion project ng Water District para sa taong 2029, isa sa mga napupunduhan ng mga ito ay ang proyektong Man-Made Lake sa Barangay Santa Lucia dito sa lungsod ng Puerto Princesa para gawing water impounding area ng Puerto Princesa City Water District o PPCWD. Ito ang tinuran ni PPCWD General Manager Walter Laurel sa isinagawang kapihan sa Water District kamakailan dahil ito umano ang magsisilbing imbakan ng tubig sa panahon ng tag-ulan. Expansion. And yung pinakamalaki po yung ating gagawing Man-Made Lake. And I think na-discuss ko na yan nung nakaraang mga pagpupulong natin, ano ba itong Man-Made Lake na itatayo sa Santa Lucia. So binigyan tayo ni City Government ng lugar doon sa Santa Lucia Environmental Estate na pwedeng gamitin ni Water District as water impounding area. So nagkanda kami ng pag-aaral, pumunta kami sa Baguio, pumunta kami sa iba't ibang water district. Nakita namin na yung rainwater impounding ay magandang alternative source. Pero si Baguio, wala siyang ilog. Tayo, yung ating Santa Lucia, malapit sa Montible, malapit sa Binuan River, malapit sa Montible River 1, yung naunang ilog. So, mayroong ilog na magsusupply sa kanya. So, yun ang kinonceptualize natin. Nagpakandak tayo ng study, at nakita din na feasible na itong area na ito, papalaliman natin, and then during rainy season, yung ibang agos ng ilog, instead of diretso sa dagat, i-divert natin papunta doon sa Man-Made Lake. Kung sakaling matapos umano ang lake na ito, ay pwedeng makapag-imbak ng nasa 7 million cubic na tubig na sapat umano sa water supply sa panahon ng tag-init sa taong 2029. Kung matapos yung ilang phase, could impound 7 million cubic ng tubig. So that's well enough para doon sa kakulangan natin during summer. Kasi during tag-ulan kasi malakas yung ilog, flow ng ating ilog, hindi na short. Pero during summer na wala ng ilog, natutuyo na, yun ang kukunin natin, yung buffer natin na yung gagawing Man-Made Lake. So it will take time para ma-accomplish dahil sa ngayon, ongoing pa rin yung pag-aaral. Next year, meron kami allocate na budget for the completion ng mga permits, yung ating environmental compliance certificate, and then yung detailed engineering design. So medyo mahaba pa, pero isa ito sa mga titingnan natin na maging source at magiging pamanggan natin doon sa pagdating ng 2029 na hindi tayo magkakaroon ng shortage. Ayon pa sa opisyal na ito ay bilang paghahanda sa taong 2029 na kung sakaling magkaroon ng shortage sa tubig, ang Water District ay mayroong sapat na supply na mapagkunan ang mga ito. So nakita na natin ngayon na by 2029, kung wala tayong available source, magkakaroon tayo ng shortage. So it's up to us kung anong gagawin natin. Kung wala kang ginawa at pagdating ng year na yon, short ka na, wala ka na para magpaliwanag na summer. Di ba? Excuse na naman. Yun yung ayaw ng ating board na magbigay ng excuse kasi ikaw yung nasa water district, alam mo yung takbo ng demand, alam mo yung kakayanan mo, bakit hindi ka nag-implement ng project na hindi mangyari itong crisis na ito? Samantala, ito'y isa lamang sa mga proyektong dapat punduhan ng Water District kung bakit magkakaroon ng dagdag bayarin sa tubig sa taong 2026. Bing Bataga, Basta Radio, ibandera mo!